Kaugnay pa rin sa pag-walkout ni Senator Nancy Binay sa pagdinig tungkol sa ipinapatayong new Senate building. Makakausap natin siya ngayon sa telepono. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at syempre sa lahat ng sumusubaybay ng programa nyo. Good morning. Good morning po. Senator, nakapag-usap na ba kayo ni Senador Cayetano matapos kayo magkainitan kahapon? I don't think gusto niya ako kausapin. Kasi di ba nga, paulit-ulit kong sinasabi na nag-aantay lang tayo for a proper transition na mag-usap kami. Na, in fact, si Senator Ping Lacson, nag-send na siya ng message kay Senator Alan na mag-usap kaming tatlo bilang former chairperson ng Committee of Accounts at siya naman yung bago para mapag-usapan yung building kasi may mga bahagi dun sa building na hindi during my term, and I think the best person to explain sa kanya is Senator Lacson. Kaya nga nilapitan natin si Senator Lacson na kung pwede mag-usap kaming tatlo at yun na nga, nag-send out siya ng message kay Senator Alan at he declined the invitation. Ayun na nga po, tila may mga figures at may mga information po yata na nagkakatalo kayo sa detalye. Hindi ho ba napag-usapan ito privately bago napunta dito sa public hearing? Yun na nga the mere fact that he declined the invite of Senator Lacson na mag-usap kaming tatlo, di sana napaliwanagan na siya kung saan ba nanggaling yung mga ganong numero. At mapunta po tayo doon sa meat ng kanyang argumento. Bakit daw po umabot sa 800 days yung delay sa construction ng new Senate building? Actually, doon din tayo nagtataka, Rafi. Kasi diba, sinabihan niya yung DPWH nung hearing na huwag niyang sabihin sa akin yung dahilan kung bakit nagka-delay. In fact, paulit-ulit tuwing i-raise ng DPWH yung reason for the delay, lagi niyang binabara at pinapahinto na yung taga-DPWH to explain. Kasi it's iba-ibang factors Number one, inabutan to ng COVID, inabutan to ng gera sa Ukraine. Even nga yung policy na ginawa ng NLEX na pinagbawalan niya yung weight ng buhangin, nagkaroon ng epekto din sa building. So, may mga bagay-bagay na mas maiki sana kung pinagpaliwanag niya muna kami or na-explain ko namin ni Senator Ping yung history ng building na ito. Nasabi niyo po na pagpasok niyo pa lang medyo magulo na yung pagdinig. Saang bahagi po ng hearing sa tingin niyo nagkaroon ng problema? Ang sa akin talaga yung pina-apologize niya sa Yusek Sadain na parang pinalabas daw sila na sinungaling sila dahil nga daw sinabi nila na walang 23 billion. And diba, when I raised that point, kasi talagang based on their documents, that amount does not exist. At naipaliwanag na po ba kung saan galing yung figure na yon? Isa din nga yun dun sa na sana napag-usapan namin. Kasi dahil ako hindi ko alam kung saan nanggaling yung numero na 23 billion. Dahil, remember, di ba, ang sinabi nila, lumobo yung construction ng Senate building. So, bakit nasama yung cost ng lote? Tapos may mga ibang component pa doon na nasama din doon sa kwenta nila. Ang pinag-uusapan nila na lumobo is the cost of construction. And yung cost of acquiring the land is not part of the cost of construction. So masalimuot po talaga in the first place yung construction ng building nito. At ang sinasabi nyo, explainable lahat nitong mga hinihinging paliwanag ng senador. Okay. Rafi, yung magpatayo nga lang ng isang bahay, hindi na ganun kadali. What more pa yung 4 na building? Kasi technically, four buildings itong ipinapatayo. And then, meron din siyang architectural design na medyo complicated din. Opo. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat. Si Senator Nancy Binay. Sinubukan din po naming makapanayam live si Senator Alan Peter Cayetano pero sinabi niya may prior commitment siya ngayong araw. Bukas po ang Balitang Hali na makapanayam live si Senador Cayetano. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.